Happy Sunday po sa inyong lahat. May tanong lang po ako sa inyo. Sana po honest kayo, ha? Sino po sa inyo dito ang walang kasalanan? Taas po ang kamay. Ay, salamat po. Honest kayo. Kala ko may magtataas ng kamay. Kala ko may bago ng santo. Kala ko meron ng bagong Virgin Mary. Hindi po ba? Salamat po, ha? Honest kayo. Inaamin nyo, makasalanan kayo. Amen? Kaya wag po kayong magagalit yan sa mga asawa nyo pag nagkakasala sila. Kasi ang pinakasalan nyo, hindi po santo. Amen? Ang pinakasalan nyo po, hindi perpektong tao. Yan umamin no, na may kasalanan siya. Hindi po ba? Ngayon po, susunod na tanong. Sino naman po sa inyo ang gustong magbago, ang gustong iwanan ang kanilang kasalanan? Taas po ang kamay. Ay salamat po, nagtaas kayo ng kamay. Pero meron po mga iba, hindi nagtaas ng kamay. Anong ibig sabihin? Hindi maiwan ang kasalanan. Hindi po ba? O baka hindi nagtaas ng kamay kasi nahihiya. Bakit? Baka may putok. Hindi po ba? Pero sana po, no, na tayong lahat ay may pagnanais na magpakabanal, iwanan natin ang ating mga kasalanan. Amen? Ngayon po, ang pinakamahalagang tanong, ito po, sino po sa inyo ang nahihirapang magbago at iwanan ang kasalanan? Taas pong kamay. Tayo din po, no? Thank you very much po sa honesty niyo. Halos lahat tayo, aminin niyo man hindi, ito po ang ating paghihirap. Ito po yung ating challenge. Marami sa atin, hirap na magbago, iwanan ang ating kasalanan. Amen? Pero kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag nahihirapan ka na iwanan mong iyong kasalanan, hindi ka masamang tao. Anong ibig sabihin nito? Tao ka pa rin. At kapag nahihirapan ka, nag-struggle ka, na iwanan mo, baguhin mo ang iyong sarili dahil sa kasalanan, may pag-asa ka pa rin. Kasi kapag hindi ka na nahihirapan sa kasalanan, ibig sabihin, sumuko ka na sa kasalanan. Di po ba? Kapag hindi ka na nag-struggle, nahihirapan na magbago sa iyong buhay, ibig sabihin, niyakap mo na ang masama. Amen? Mas nakakatakot po pag ayaw mo nang magbago. Mas nakakatakot po pag hindi ka na nahihirapan sa pagbabago. Kasi ang taong ayaw magbago, nabubuhay na sa kasamaan. Amen? Ang tanong, bakit ba hirap na hirap tayo, iwanan natin ang kasalanan? Kasi ang labanan po nangyayari wala sa labas, kung hindi sa loob. Tandaan niyo po yan. Yung kalaban mo, hindi yung kapitbahay mo. Yung kalaban mo, hindi yung kaopisina mo. Yung kalaban mo, hindi rin yung asawa mo na matigas ang ulo. Amen? Ang totoong gera nangyayari sa loob natin. Amen? Ngayon ang tanong, paano tayo mananalo sa kasamaan? Paano natin maaalis ang kasalanan na nanuot na sa ating puso? Meron pong balikan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Masama daw ang pumatay, pero huhusgahan din tayo kapag nagagalit ka sa kapwa mo. Huhusgahan ka din, magbabayad ka din kapag masama ang pananalita mo at trato mo sa iyong minamahal. Masama din po ang mga lunya, pero nagkakasala ka din kapag tumitingin ka ng malaswa sa ibang babae. Ibig sabihin ng Panginoon, malaki, maliit na kasalanan, parehas lang, kasalanan pa rin yan. At anumang kasalanan na kinukonsinti mo ay magiging kadena ng buhay mo. Remember this, my dear friends. Whatever you tolerate, you will never change. Ang hinahayaan mo, hindi mo mababago. May kakilala po ako, kwento po niya sa akin. Hindi daw po niya na-realize, sobrang addict na niya sa paninigarilyo. Hanggang napansin niya isang araw, habang may hawak siyang sigarilyo, nakita niya, doon sa table niya, meron pang ibang nakasinding sigarilyo. Multiple na po. Napakaraming nakasinding sigarilyo, sabay-sabay. Pumunta po siya doon sa CR, meron din po siyang nakita, sininding sigarilyo. Hindi po niya napapansin, hindi na siya aware, every minute, every second, basta't mahawakan niya, yung po sigarilyo, magsisindi siya. At kahit po, pag nakatulog siya, napaniginipan daw po niya, naninigarilyo siya. Ganun na po siya ka-addicted. At pagkagising daw niya, galit na galit siya sa kanyang sarili. Doon daw po siya nagdesisyon na mag-quit sa paninigarilyo. It is good to ask ourselves, am I angry with sin? Because if you are not angry with sin or with your bad habits, you are in love with sin. You are in love with your bad habits. Kaya nga po ang turo din ni Jesus sa atin, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the scribes, you will never enter the kingdom of God. Ano pong ibig niya sabihin dito? Ang mga Pariseyo po kasi at mga eskriba, sumusunod lang sa batas, pero hindi nila binibigay ang lahat na makakaya nila. Sumusunod lang sila sa batas, pero wala ang puso nila sa pagsunod nila sa batas. Marami po sa mga Pariseyo at eskriba, ang tawag ni Jesus sa kanila, hipokrito. Anong ibig sabihin nun? Aktor.
nagbabalat kayo, pakitang tao lang sila. Kaya ang pinapaalala ni Jesus sa atin, hindi sapat yung mukha kang mabait. Di po ba? Hindi sapat yung pinapakita mo, nagsisimba ka. Hindi rin sapat yung sinasabi mo, religious ka. God is not impressed by our appearance because God always look into our hearts. Kamukha po nung tao, nakakita daw ng isang bote ng alak. Ang ganda po nung bote, ang ganda po nung presentation ng bote ng alak. Nawili siya, binili po niya yung bote ng alak. Pagkamahal-mahal, umuwi po yung tao, dala po niya yung bote ng alak, excited po siya na uminom. Pero pagkabukas niya, abay ano yung amoy? Suka. Yung alak, sira na pala. Ano pong ibig sabihin? Remember this, my dear friends. What matters most is not the label, but the content. God wants the content of your heart, not your appearance. At tandaan niyo po, ang mga grabing kasalanan nabubuo po over time. Sa mga paliit-liit, nagsisimula, kaya gumagrabe ang kasalanan, lumalaki kapag sinasabi mo, try ko lang. Minsan lang, konti lang, hanggang ikaw ay bibigla, sinasakal ka na, hinahawakan ka na, control ka na, nakakadena ka na sa kasalanan. Remember this, my dear friends. You don't fall into big sin overnight. You slide to sin slowly. Di ba? May kasabihan po tayo. Big things start from small beginning. Ganyan din po. Big sins start from small beginning. Yeah. Walang addiction na hindi kayang putulin ng Diyos. At walang puso na sobrang tigas na hindi kayang palambutin ni Jesus. The question is, what should we do? Kapag nararamdaman natin, hirap na tayo, gusto nating magbago, pero palagi pa rin tayong hinahatak ng kasalanan, binabalik tayo dito. What should we do when we are struggling in sin? Tatlong bagay lang po, very practical. The first is, you should stop when it is small. Habang maliit pa lang, habang kakaunti pa lang, putulin mo na, hintuan mo na. Halimbawa po, nakakita po kayo ng malaswa. Madaming ganyan sa Facebook. Di po ba? Sa TikTok. Yung mga babaeng gumigiling. Yung mga babae na nakabralang. Di po ba? Pag nakita mo, swipe agad, alis agad. Yung mga iba kasi, binabalik-balikan pa eh. Nire-replay pa eh. Sinesave pa eh. Kapag nagbabad ka na nakatingin, remember your eyes are the window to your soul. Pinapapasok mo yan. Nananatili sa iyong loob. Hindi po ba? Kayo pong mga marites. Kapag nakarinig ka ng chismis, huwag ka nang hihinto, huwag ka nang magtatanong. Nakarinig ka ng kasiraan sa isang tao, lakad ka na lang, ignore mo na lang. Kayo po mga mister, may nag-text lang sa inyo, may isang babae. Anong kailangan mong gawin? Don't text back. Nag-text sa'yo. Feeling mo, gwapo-gwapo mo. Di po ba? Anong kailangan mong gawin? Hindi, huwag kang magre-reply. Kausapin mo ang asawa mo. Makipaglaro ka sa mga anak mo. Ang tagal-tagal na. Gusto ka makalaro, gusto ka makasama. Alam niyo po, ang malungkot na, if you want to stop bad habits, then stop them when they are small, when they are few. Second, remember this, do not negotiate with sin. Hindi ka mananalo sa pagkukompromise. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga iba na lulong sa bisyo. Hihinto ako kapag gusto ko na. Kaya ko naman huminto kapag pinili ko na. Palusot lang po yun. Kaya meron po mga iba na lululong sa sugal. Sinasabi nila, titigil ako pag nakabawi na ako. Pero ang tanong ko po, nakakabawi bang tao sa sugal? Meron po bang nananalo sa sugal? Meron pa wala? Wala. Di po ba? Mga kapatid, tandaan po natin ang halimbawang pinakita ni Jesus. Hindi siya nakikipag-usap sa demonyo. Kapag merong demonyo, kapag merong masamang espiritu, agad pinapaalis niya. Never ever negotiate with sin. Never ever entertain evil in your life. Amen? And third and last, ask for the grace daily to change your heart. Opo, mahalaga yung meron kang kagustuhan na magbago. Pero mas mahalaga, tinatanggap mo ang grasya, ang lakas galing sa Diyos para magbago ka. Amen? Conversion is not just a one big moment, but conversion is a daily decision. Kung gusto mo talagang magbago, dapat unti-untihin mo. Ang pagbabago nag-uumpisa sa maliliit na desisyon na pagpili. Ang pagbabago nag-uumpisa sa ating loob. Kaya, kung gusto nyo po na magsalita ng mabuti, nag-uumpisa po yan sa pagiging mabuti ng iyong puso. Amen? Hindi ka makakapagsalita ng mabuti kung puno ng sama ng loob ang puso mo. Amen? Kung gusto mo mag-isip ng mabuti, kailangan wag mong pakainin ng lason ang isip mo. Stop feeding your mind with negativities and you will think positively. Amen? Mga kapatid, mahirap magbago kung wala tayo natatanggap na grasya galing sa Diyos. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari, bumili po ng parrot. No? Yung ibon na nagsasalita. Tinuruan po ng pari yung parrot ng mga banal na salita. Pinamemorize po ng pari yung parrot ng mga Bible verses. No? Galing po ng parrot. Sabi niya, Hallelujah! Hallelujah! No? Nag-aamin-amin po. Ito pong parrot. Alam po niya, no? For God so loved the world. Ganun po yung parrot. Pero isang araw, may alaga pong pusa yung pari. Nilundagan yung parrot. Gustong kainin. Alam niyo nangyari? Biglang nagmura yung parrot. Biglang sumigaw. At ano po yung na-realize ng pari? Ito.
Kapag wala sa puso yung kabutihan, mawawala ang kabutihan kapag dumadaan ka sa problema. What is not in your heart will disappear when you are in your crisis. Ang kapatid, holiness is not about never failing. Ano bang kabanalan? Yung hindi ka nagkakamali? Hindi po. Ang kabanalan ay kahit na nagkamali ka, sumusubok ka pa rin na magpakabuti. Ang kabanalan ay yung kapag nadapa ka, sinusubukan mong tumindig, tumayo. Ang kabanalan ay yung inaamin mo ang iyong pagkakamali, pero ninanais mo na magpakabuti, magpakabanal, maging kamuka ng puso, ng isip ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung kayo po, meron kayong ugaling ABS, ano po yun? Hinahanap mo alak, babae, sugal. Tapatan mo yan ng CBN. Ano pong CBN? Kristo, bago ang nais mo. CBN. Kristo, bago ang nais mo. Not all that we want is good. And yet, what Christ wants for us is always good. Ano po ulit ang panapat sa alak, babae, sugal? CBN. Christ, Kristo, bago ang nais mo. Christ before pleasure. Christ before anger. Christ before your desire. Christ before your pride. Dahil pag nanguna si Kristo sa puso mo, magiging mas malinis, magiging mas maayos, magiging mas totoo ang iyong loob. Amen? Mga kapatid, ang tunay na santo ay hindi yung mga walang kasalanan. Ang tunay na santo at banal, sila yung mga hindi sumusuko na nakikipaglaban sa masama na pumapasok sa kanilang mga puso. Anong labanan na nangyayari ngayon sa iyong loob? Magdasal po tayo sa banal na misang ito para tunay tayong magbago at maging kawangis ni Kristo. Huwag mo nang papalakihin ang kasalanan. Habang maliit, alisin mo na yan. Iwasan mo na yan. Huwag mo nang i-entertain ang kasalanan. Umiwas-iwas ka diyan at humingi ka ng grasya palagi sa Diyos. Dahil sa Diyos, walang imposible. Ang buhay mo, pwedeng gawin ng Diyos 100 na pagpapala para sa iyo at para sa iba. Amen.